Guys, for today's video, I'm sure hindi lahat sa inyo ay aware about sa credit scoring natin. Merong iba na general yung pagkakaalam about credit score, and meron yung iba naman alam talaga kung ano ang TransUnion and CIC. So in this video, gusto ko sanang mapag-usapan natin yung all about paano tayo makakapagsimula na pagandahin ang credit score natin sa TransUnion. And explain ko sa inyo bakit kailangan din natin intindihin ang ating credit score with TransUnion. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so right now, meron tayong dalawang credit scoring. Yung isa is from CIC, which is Credit Information Corporation na government-controlled corporation yan. So basically, batas ang nag-create dito sa corporation na to na ang mandato nila or mandate nila is to collect our credit information and transform that into a readable credit score. So basically, organized to by our government. And there's another one which is the TransUnion Credit Score. Ano naman to? Well, ito naman ay private entity na nagko-collate ng mga credit natin, pagbabayad, so on and so forth, and kinokolate din nila to in one cohesive report na tinatawag na TransUnion Credit Report. So, bakit kailangan dalawa pa? Well, ganito kasi yan. Sa CIC kasi, ang mga nagre-report dito ay dapat lahat ng mga financial institution, mga utilities natin, as in lahat. So, sila dapat nagre-report dito kay CIC. And then, kay TransUnion naman, since private to, pili lang po or mga partner financial institution lang ang nagre-report nito. Kailangan po nilang maging member ng TransUnion para makapag-report sila dito at makakuha din ng report. Mind you guys, yung difference ng pagkuha ng report from CIC and TransUnion ay sobrang laki ng gap. Like sa CIC, pwede ka kumuha ng CIC report mo na 150 pesos lang. Kay TransUnion, nasa around 599, 600 pesos. Or pag merong promo sa lista, 499 pesos. Ganun kamahal. And for what? For just a report. Pero kasi, kailangan mo makita itong report na yan para makita mo ang baseline. Baseline para alam mo kung gaano kasira ang credit score mo, paano ka magsisimula i-rebuild to, etc. etc. Now, let's focus mainly ngayon kay TransUnion. Bakit kay TransUnion? Kasi si TransUnion, mostly ang partners neto ay mga banks. Alam niyo naman kung gaano kahirap mag-apply ng credit card, mag-apply ng personal loan, yan, mga auto loan, mga housing loan sa bank, di ba? Sobrang hirap. And ang isa sa pinagkukuhanan ng mga credit report ng mga banks ay itong TransUnion nga. Thus, kahit sabihin mo maganda ang CIC credit report mo, pero kapag hindi naman maganda ang TransUnion credit report mo, so possible na ma-reject yung application mo. Or even, since medyo mataas ang risk mo, mas mataas ang interest na ibibigay sa inyo ng bank. Yan yung benefit ng merong magandang credit score. The higher your credit score, the lower the risk you are, then the lower the interest ang ibibigay sa inyo ng mga banks. The lower your score, higher risk kang pautangin, thus, higher interest din ang ibibigay sa inyo ng mga banks. Kailangan talaga natin i-work on ang ating mga credit score para makatipid-tipid din naman tayo. Okay, ito na nga yung question. Paano ba natin gagawin na pagandahin or ayusin ang ating TransUnion na credit score? Well, ito lang naman, based on my experience ha. So, unang-una, alam ko na si Maya Easy Credit and si Maya Personal Loan ay nagre-report yan sa TransUnion. Nakita ko na po yan sa aking TransUnion Credit Report at nandun po sila. Ibig sabihin nito, you can utilize Maya Easy Credit and Maya Personal Loan as a leverage para magkaroon ng pogi points ang inyong TransUnion credit score. Ang kailangan nyo lang gawin dito is regular kayong manghiram ng Maya Easy Credit, Maya Personal Loan, and make sure na regular din ang pagbabayad nyo. Hindi po kayo nalilate sa kanila. Pangalawa is to utilize a mobile subscription plan. Alin tong mobile subscription plan na to? Ito yung mga plan natin sa Globe, sa Smart, yan. Kasi po, nagre-report din po sila sa TransUnion. Bakit ko nasabi? Kasi I already saw mine with entries ng aking 3 subscription plan with Globe na nagre-reflect sa TransUnion. Paano kayo makakapag-apply dyan? Kahit nga sila, hindi naman sila nag-a-approve basta-basta. Well, you can actually get yung SIM-only plan ng mga telecom companies wherein you just lock in for 6 months. Tapos,
wala namang device, only SIM, medyo mapapagastos nga lang po kayo dyan dahil required po kayo na every month magbayad. Kasama po actually yan para mapaganda ang credit score nyo. And it's part of our adulting life. Pero kung tipid-tipid naman po kayo, baka hindi po para sa inyo itong pag-open ng mobile plan. But then again, isa po yan sa nagre-report sa TransUnion. Number 3 is baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support Tonic Builder Loan. Kung may access kayo kay Tonic at nakapag-loan kayo, well, it's also a good thing because nagre-report din po sila sa TransUnion. Kasi po itong mga sinasabi kong loans na ito, mas madaling makakuha ang mga tao dito eh. Like ako previously, na-offeran ako ng Tonic Builder Loan ng ilang beses kahit freelancer lang ako. So, mas malapit o mas mataas ang approval sa mga ganito versus yung directly na pupunta ka sa bank at mag-a-apply ka ng mga personal loan na yan. Number 4 is the utilization of CIMB Revi Credit and Personal Loan. Si CIMB po ay nagre-report din po yan sa TransUnion. Thus, if you make use of your CIMB Personal Loan and Revi Credit, you always pay on time, etc., then it's a pogi points for your TransUnion credit score. Last na lang po siguro to, number 5, the utilization of secured credit card. If you go to a traditional bank, BDO, BPI, Metrobank, they offer secured credit card. And sure po kayo dito sa mga traditional banks na to ay nagre-report po sila sa TransUnion credit score. May balita po kasi ako, I'm not 100% sure, and also based na rin po siguro nung chinek ko yung credit report ko, wala po ako nakikitang entry ni Maya Landers credit card or Maya Black credit card. And isa rin po yan sa pinag-uusapan online na bakit hindi nagre-report si Maya credit card sa TransUnion pero nakakapag-report sila ng Maya Easy Credit and Maya Personal Loan. I don't know why as of the moment, but kung gusto nyo na mapaganda ang TransUnion credit score nyo, might as well open a secured credit card coming from traditional banks. And also, kapag gumagamit na po kayo ng secured credit card or even credit card, make sure na always pay on time and pay in full para wala rin po kayong interest. Yeah, and then eventually, later on siguro, pag naka 1 year na kayo sa secured credit card nyo, pwede na kayo mag-apply to have unsecured credit card or a regular credit card. And mas makakatulong pa yan sa pagpapaganda ng inyong TransUnion credit score. Siguro ano na lang, bonus points or bonus tip. Mas maganda po na i-maintain nyo po across all your financial dealings sa mga financial institution, sa lahat, na okay po ang pagbabayad nyo. Kasi po, there are times naman din po na si TransUnion ay kumukuha din po ng information kay CIC. Hindi po natin alam kung what specific bank, pero nakalagay po kasi sa website nila na they do sometimes get information from CIC. So might as well, maayos din po ang ating CIC credit report in parallel with our TransUnion credit report. And again, kailangan po nating okay ang ating TransUnion credit score when we are applying for any loan products sa mga banks, especially itong mga housing loan and auto loan. For our question of the day, bakit nyo nga po ba pinapaganda ang inyong credit score? May plano po ba kayo mag-loan in the future o gusto nyo lang po na maayos at malinis lagi ang records nyo? Bakit nga po ba? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kay Argery Franca at Argery Franca. Ang sabi po niya ay, di pa din titigil sa pag-convert to cash yung mga tao sa traders kasi medyo malaki na ang interest ng cash advance ni Shopee, sir. Siyempre, ang mentality ng mga tao hanggat may mababang interest, dun sila mananatili. Salamat sa pag-share, God bless, and congrats sa new e-car. Ayan, kay Sir Argery Franca at Argery Franca, shoutout po sa inyo and thank you so much din po sa patuloy na pagsuporta. At nandyan pa rin po kayo after those years na una tayong nag-meet. Nandyan pa rin po kayo sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!